A blessed morning po, everyone. Anumang oras kami nakakarating sa inyong mga lugar dyan, ang magpapalang pag-ibig ng Diyos ang siya mag-ari sa bawat isa sa atin. Magandang gabi po riyan sa ating mga kapatid sa Pilipinas at magandang hapon naman sa ating mga kapatid dito sa UK. At bilang pagpapasimula sa gawain po ng pagpupuri sa Panginoon ay ang opening prayer po ay gagampanan ni Sister Merly. Ako, Merly. Lord God, Heavenly Father, we praise your holy name. You are the God who is more than enough. You are the same yesterday, today, and forever. Lord God, Heavenly Father, we come to you right now, Father God, to thank you for everything, everything that you've given to us. All the blessing and all the trials and persecution. Thank you, Father God. Father God, we're asking you to forgive us all our sins, Father God, and forgive us, Father God. In all our weaknesses, Father God, we are sorry about that, Father God. Father God, we lift up to you this gawain, the Church of God in Christ Jesus. At kung sino man po, Panginoon, ang namumuno sa aming gawain today, Father God. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming kapatid na ito. Nawa po, Panginoon, ang kapatid naming ito na si Brother Albert, Panginoon, ay pagpalain mo ng iyong mga talino ng kagaling sa iyo, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang iyong mga banal na salita ay maipahayag mo, Panginoon, at matanggap namin, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa mga pagkakataong ito, Panginoon. Ang mga taong nakikipag-isa sa aming gawain ito, Panginoon, ako po'y nagpapasalamat, Panginoon. Saan man sila naroroon, Panginoon. At marami pong salamat, Panginoon, sa mga biyayang ipinagkakaloob mo. Ano man po, Panginoon, ang nangyayari sa aming buhay, Panginoon, ay kayo po ang nakakaalam. Ang may mga karamdaman, Panginoon, ay sa iyo po kami humihingi ng kagalingan, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ang maraming mga pagsubok na dumarating sa buhay, Panginoon, ay iyo pong pagpalain. Ano man po, Panginoon, ang dumarating sa lahat ng mga kapatiran dito sa gawain ito, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, hindi mo sila bibigyan ng mataas na pagsubok, kundi pagsubok na makakayanan namin, Panginoon. Marami pong salamat kay kay Brother Martin at ang kanyang asawa, Panginoon. We welcome them, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ito'y hindi simula, kundi ito'y tanda ng kanilang pagsakop sa aming gawain, Panginoon. Gawin mo po itong isang gawain para sa kanilang katawan at kanyang kaisipan na matanggap niya ang tunay na katotohanan, Panginoon. Panginoon, thank you po, Panginoon, sa mga taong nakikipag-isa sa gawain ito, Panginoon. Gamitin mo po kami, Panginoon, saan man sila naroroon, Panginoon. At nawa po, Panginoon, ay magtagumpay ang aming mga buhay ng dahil sa iyo, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa iyong awat habag, Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
Ngayon po naman mga kapatid ay pakinggan po natin ang awiting Our Father. Salamat po, Panginoon. That Jesus speaks in the season, and the sleeps does not waiting. He does, he prospers. Hey, you wicked are not so, but our life clap and the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in your judgment, no sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the world will perish. Here's the word of the Lord. Maraming salamat kapatid sa iyong pagbasa ng Salmo at tayo po may dadako na ngayon sa pagbabahagi ng salita ng Diyos na ang ipagkakaloob po ni Sister Merly sa kanyang inspirational talk. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, natadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman, sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta dyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito." Ngunit sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta. Iyon ang kanilang pakinggan." Sumagot ang mayaman, "Hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila, tatalikuran ang kanilang mga kasalanan." Sinabi naman sa kanya ni Abraham, "Kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay."
Si Lazaro naghihirap, pulubi siya, tadtad ng sugat, subalit sa mata ng Diyos, sa kabila ng kanyang kahirapang nararanasan ni Lazaro, siya ay mayaman sa pag-ibig sa Diyos, sapagkat nang siya ay pumanaw, nasapiling siya ni Abraham sa kalangitan. Nangangahulugan na si Lazaro ay namuhay na banal sa kabila ng kanyang kahirapan. Sa mayaman naman, taglay ng mayaman ang lahat ng hinahangad at kinaiinggitan ng mga tao sa mundo. Subalit, nagkulang siya sa pinakamahalaga sa buhay, ang pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, at lalo na sa mga nahihirapan. Bagamat mayaman siya sa material, ang totoo ay pulubi siya sa kabutihang espiritual na siyang tunay na yaman ng tao sa harap ng Diyos. Ang pinakamahalaga pala sa harap ng Diyos ay ang yamang espiritual na naiipon natin kapag tayo ay nagmamahal sa Diyos at kapwa. Anuman ang kahirapan natin sa buhay na ito ay makakayanan natin. Ang kahirapang naranasan ni Lazaro habang nabubuhay ay sumagisag sa mga kahirapan ng lahat ng mga tao. Ang halimbawa ni Lazaro na tinanggap ang kanyang abang kalagayan at patuloy pa ring nagtiwala at nagmahal sa Diyos ay dapat nating tularan upang tayo man din katulad niya ay makapiling ang Diyos sa mga banal na kalangitan. Ito ang tunay na mahalaga. Ito ang tunay na kayamanan. Ang in short dito, huwag maging maramot sa mga pagtulong sa kapwa. Amen. Brother Albert, wala po kayong sound. Maraming maraming salamat po, sister, sa iyong napakagandang pagbabahagi ng salita ng Diyos at nawa po ay dalangin ko na yung kung sino man na nakarinig ay makapagbukas ito ng katotohanan sa bawat isa sa kanila tungkol sa mensahe na inyong binasa. So, let us open the Bible, but before we proceed to our studying the Holy Scripture, I would like to welcome our brothers and sisters in Christ from Oxford, Brother Martin and Sister Florinda. And Sister Doy. So maraming salamat mga kapatid sa inyong pakikiisa sa gawain. Thank you for being with us today, and I hope that you will be blessed by the Word of God. Maraming salamat, Sister Merly, sa iyong magandang sharing. At muli, babasahin po natin yung binasa ni Sister Merly sa Biblia. Matutunghayan po natin yon sa aklat ng Lucas, from the book of Luke, chapter 16, from verses 19 to 31. Pakibasa mo nga uli, Kobe.
Will you please read, Kobe? So, iyan po yung istorya. That is the story of a rich man and the poor Lazaro. So, makikita po natin dito sa Biblia na pareho po silang namatay. Both of them died. At si Lazaro po ay nasa bosom ni Abraham. Samantalang yung rich man ay nasa paghihirap sa Hades. Yan po yung istorya sa Bible. So, tama po yung sabi ni Sister Merlin na hindi garantiyang kayamanan upang magkaroon tayo ng magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Actually, this particular story portray to each and every one of us that having a mass of wealth here on earth is not a guarantee to have good life after death. At ipinakikita naman ni Lazaro na kahit na siya mahirap, namuhay siya ng buong katapatan sa Diyos at nasiyahan na siya sa kaunting bagay na kanyang ikinabubuhay, ay makikita po natin doon yung magandang kapalaran na inabot ni Lazaro. Ang sabi nga po rito, there was a rich man who was clothed in purple, fine linen, and who feasted sumptuously every day. And at his gate was laid a poor man named Lazarus, covered with sore, who desired to be fed with what fell from the rich man's table. Moreover, even the dogs came and licked his sores. The poor man died and was carried by the angel to Abraham's side. The rich man also died and was buried. And in Hades, being in torment, he lifted up his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. So, in this particular story, my dear brothers and sisters, it did not mention the life of both of this person. It is only said in this particular story that Lazarus is a poor man and there was a rich man or a rich man. Hindi po sinabi rito kung on the part of the rich man, meron silang mga pang-aabuso
at paggawa ng masama. At wala rin po namang binabanggit dito sa kasaysayan ni Lazaro na kung ano yung kanyang mga ginagawa. Pero makikita po natin sa outcome o sa naging result ng kanilang pamumuhay dito sa lupa that Lazaro lead a godly life kasi siya po'y nasa bosom of Abraham. Yun po yung guarantee na si Lazaro ay namuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. On the part of this rich man ay siya po'y nasa Hades o nasa paghihirap. Isa pong palatandaan ito na maaaring ang mayamang ito ay hindi sumunod sa kalooban ng Diyos at siya'y namuhay sa isang maluhong pamumuhay na dinidisregard ang mga salita ng Diyos. So, dalawang klase po ito o dalawang mukha ng buhay ng tao. At ito po'y nagpapakilala na ang kayamanan po pala ay hindi garantiya upang magkaroon tayo ng magandang buhay sa kabila. So, if we are going to look in other parts of the Bible, we will see that I think it is better to live a poor life that mamuhay tayo ng mahirap na may pagsunod sa kalooban ng Diyos. Basahin po natin in the book of Luke chapter 6 verses 21 and the following. Will you please read, Kobe? Luke chapter 6 verses 21 and the following. Blessed are you who are hungry now, for you shall be satisfied. Blessed are you who weep now, for you shall laugh. Tuloy. Blessed are you when people hate you and when they exclude you and revile you and spurn your name as evil on account of the Son of Man. So, maaari pong ang kasaysayan ng buhay ni Lazarus is ganito po. Ang maaring naging kasaysayan ng kanyang buhay na binabanggit dito sa mga talatang ito sa aklat din po ng Luke chapter 6 verse 21. Blessed are you who are hungry now, for you shall be satisfied. Blessed are you who weep now, for you shall laugh. And 22. Blessed are you when people hate you and when they exclude you and revile you and spurn your name as evil on accounts of the Son of Man. So, maaari pong si Lazaro namuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Maaring siya'y itinatakwil ng lipunan dahil sa kanyang kahirapan. Gayunman ay nanatili siyang tapat sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya ang naging resulta po o magiging resulta sa pamumuhay ng isang taong namuhay na may kahirapan, na may takot at pagsunod sa kalooban ng Diyos ay ganito. Pakibasa mo sa 23, Kobe. Verse 23. Rejoice in that day and leap for joy, for behold, your reward is great in heaven, for so their fathers did to the prophets. So, yan po ang magiging resulta kapag tayo, kumbaga man tayo may kahirapan sa daigdig na ito, ay namuhay tayo ng matuwid sa kanyang banal na paningin, ay meron pong biyaya na naghihintay sa atin. Ang sabi nga po rito at pangako ito ng Diyos, this is a promise of God, rejoice in that day and leap for joy, for behold, your reward is great in heaven, for so their fathers did to the prophet. Alam po ninyo, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi yung, although there are some cases na meron talaga mga pinagpala na nagsiyaman sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pero karamihan po sa mga
sumunod sa kalooban ng Diyos ay namuhay ng may kahirapan. But despite of the fact that they are poor, they still tapat, they are still faithful in their faith to God. Sila ay nanatiling tapat sa kanilang pananampalatay sa Diyos at sa katapusan ng buhay ay may naghihintay na gantimpala. Kaya sabi nga po rito, rejoice in that day. Magagalak tayo sa araw na iyon at tayo lulundag sa kagalakan sapagkat malaki ang gantimpala ng isang taong kumbaga man namuhay sa kahirapan ay namuhay na may takot sa Diyos at pananampalataya sa Kanya at buong katapatang sumunod sa Kanyang mga kautusan. So that is the reward from heaven. Maybe Lazaro, in the case of Lazaro, he did not receive something good while he was still on earth. Ngunit nung siya'y mamatay because napatunayan na sa kabila ng kanyang mga suffering, despite of so many suffering in life, namuhay siya ng may kahirapan, ay nanatili siyang tapat. So, the reward is really great sapagkat siya'y nasa bosom ni Abraham. While on the other hand, maaring yun namang mayaman ay namuhay naman ng hindi kalugod-lugod sa Diyos. Sa ibang bahagi po ng Biblia, meron pa rin binabanggit na hindi naman mahalaga na tayo'y mamuhay ng sobrang ibig sabihin ni sobra-sobra yung ating kayamanan. Kung meron tayong makakain at may isusuot, dapat daw po tayo'y masiyahan na roon. Basahin po natin sa aklat ng 1 Timothy chapter 6. From verse 7, 1 Timothy chapter 6, from verse 7, 8, and 9. Hanggang 10, pakibasa mo, Kobe, ha? From verse 7, 1 Timothy chapter 6, from verse 7 to 10. For we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with these we will be content. But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. So, diyan po makikita po natin na yung sobrang pag-ibig sa kayamanan ay kuminsan po ay nakakapagpalayo pa sa atin sa daan ng katotohanan. Babasahin po uli natin sa verse 7 at tuloy-tuloy. Pakibalik mo nga, Kobe, sa verse 7. For we brought nothing into the world and we cannot take anything out of the world. Totoo po naman ito eh. Nung tayo ipanganak, wala nga po tayong lampin na kasama nung tayo ilabas sa sang maliwanag. Wala po tayong damit. Kaya tama-tama po ito salitang ito eh. For we brought nothing into the world and we cannot take anything out of the world. Kaya yung overly attached to the material things is not the teaching of the Bible. Why? Because we cannot take anything out of the world. Wala tayong madadalang anuman pag alis natin sa daigdig na ito. Kaya kung sobra nating mahal na mahal yung ating kayamanan, yung mga material things sa ating buhay, ay hindi po yan ang tunay na kahulugan ng ating buhay. Sa halip po, dapat po maging kontento tayo kung anuman na mayroon tayo. Ituloy natin sa verse 8, Kobe. But if we have food and clothing, with this, we will be content. Ay kung meron ka namang
pagkain at hindi ka naman sumasala sa oras sa iyong pagkain at meron ka namang pananamit, ay masiyahan na raw po tayo roon. Bakit sinasabi ni Saint Paul kay Timothy ang mga bagay na ito? That we must have contentment in our life. Why? Na hindi tayo maging dapat na overly attached to the material things or to money. Why? Bakit niya ito sinasabi? Basahin po natin sa verse 9. But those who desire to be rich fall into temptation. Totoo po naman ito, my dear brothers and sisters. Kapag tayo po, ang ating isipan at ang ating puso ay laging nakatuon sa kayamanan, if our mind and our heart are always craving for these material things, especially the money. Pakilagay mo nga uli, Kobe. But those who desire to be rich fall into temptation. Darating po tayo sa pagkatukso. Into a snare, into many senseless and harmful desire that plunge people into ruin and destruction. Alam po ninyo yung nagiging resulta ng sobrang pera na lagi araw-araw, lagi na lamang pagyaman ng iyong hinahangad, ay kuminsan nga po sa sobrang paghahangad sa kayamanan, tumataya ka sa kung ano mang mga sugal, sa mga loterya, tumataya ka o anumang uri ng sugal sa paghahangad mo na ikaw ay magkaroon ng maraming pera. Pero ang nagiging resulta po, wala po akong nakitang mga sugarol na gumanda ang kanyang buhay. Karamihan po sa mga magsusugal, ang kinauuwian ay pagbagsak ng kanilang kabuhayan at paghihirap maging ng kanyang mga pamilya. Kaya mahigpit na ipinagbabawal ng Biblia ang pagsusugal sapagkat ito ay parang paghahangad ng malaking pera nang hindi ka nahihirapan. Kaya itinuturo ng Biblia na magkaroon tayo ng contentment. Kung meron tayong pagkain, meron tayong pananamit, masiyahan na raw po tayo roon. Bakit? Sapagkat tayo po nasisilo ng pagkakasala kapag ang ating isipan at puso ang laging laman ay yumaman, laging laman ng ating isipan ay pera, at laman ng ating puso ay kayamanan, nasisira po, marami pong tukso na nakapaligid yan. Kung minsan nga po, dahil sa ating paghahangad nga, isa pong tukso, tayo po'y pumapasok sa mga kasino, sa mga iba't ibang uri ng mga bisyo, sa paghahangad na tayo magkaroon ng pera sa madaling paraan. Pero ang kinasasadlakan po niyan sa bandang huli ay ang pagbagsak ng ating mga kabuhayan at maging paghihirap ng ating sambayan. So, ang Biblia po ay nagtuturo ng pagiging kontento sa kanyang buhay. Kailangan po meron tayong contentment. I-appreciate natin kung ano ang mayroon tayo. Huwag tayong pumasok sa silo ng mga tukso, ng sugal, ng panluloko ng ating kapwa, o di kaya ay paghahangad sa pag-aari ng iba o sa kayamanan ng iba. Huwag nating hangarin ang mga bagay na yan. Magkaroon tayo ng contentment sa ating sarili. Bakit po? Doon sa verse 10, ito po ang sinasabi kung bakit ipinagbabawal ng banal na kasulatan ang pag-ibig sa kayamanan at ang paghahangad na maging napakayaman. Ang sabi po rito ay ganito sa verse 10. Pakibasa mo nga, Kobe. For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. So makikita natin na marami pong napapasama dahil sa kanilang pag-ibig sa pera. Kailangan po wag tayong masanay sa sobrang pag-ibig sa salapi. Ang salapi po o ang pera ay kailangan natin.
Kailangan din po natin yan. Pero kung yan lagi ang laman ng ating isipan at ng ating puso, yan po ay nagsisilbing ugat ng maraming klase ng kasamaan sa buhay ng isang tao. Dahil po sa pag-ibig sa pera, nagiging madamo tayo sa ating kapwa, sa pagtulong sa ating kapwa. Dahil sa ating sobrang pagmamahal sa ating pera, ay nagiging naiiba yung ating relasyon maging sa ating mga mahal sa buhay. Nagiging iba rin yung ating treatment sa mga taong nakapaligid sa ating buhay dahil sa sobrang pag-ibig sa salapi. Maaaring sa kasaysayan na binasa sa banal na kasulatan ni Sister Merly doon sa Luke 16 verses 19 to 31, ganito po naging buhay ng mayaman. Sobrang kanyang pag-ibig sa kayamanan na nagsadlak sa kanya kung bakit siya ay nandun sa lugar ng paghihirap. So, hindi man po binabanggit doon sa kasaysayang binasa ng ni Lazaro at ng mayaman kung anong kanilang mga ginawa rito sa lupa, malinaw na ang naging resulta ng kanilang mga ginagawa ay kung ano yung katayuan nila sa kabila. So maaring ang lalaking mayamang ito ay sobrang nagmahal sa kanyang kayamanan na wala na siyang panahon upang tumulong doon sa mga nangangailangan ng tulong. Pero wag po naman kayong mawawala ng pag-asa mga taong maraming pera. Sapagkat maaari din po naman na yung inyong mga perang yan ay makapaghatid sa inyo sa isang buhay na maganda sa kabila. Meron din pong mga katuruan ang Biblia kung paano itong kayamanang ito na mayroon tayo ay magiging daan upang tayo ay madala nito sa kaligtasan. Meron din pong paraan diyan. Kung atin pong sasaliksikin sa Biblia, maaring ang kayamanan ay maging daan ng iyong pagsama na ikaw ay maging masamang tao. Maari din namang ang kayamanang ito, kung ikaw ay pasasakop sa Diyos at pagagamit sa Diyos, maari din namang ang kayamanang ito ay maghatid sa iyo sa isang buhay na maganda sa kabila. Hindi kagaya ng naganap sa buhay noong mayaman at si Lazaro. Ngunit sa paanong paraan magagamit natin ang mga kayamanang ito na mayroon tayo upang ang kayamanang ito ay maging pasaporte natin sa buhay na walang hanggan at magdulot sa atin ng kaligtasan. Basahin po natin sa aklat ng 1 Timothy chapter 6 from verse 17 and 18. Ito po ang dapat gawain ng isang taong pinagpala na mayroong maraming pera o maraming kayamanan. Ito po ang sinasabi ng Biblia. As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy. They are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share. Yan po ang dapat gawin ng isang taong pinagpala na pinagkalooban ng Diyos ng kayamanan. Ang sabi po sa 17, ganito po. As for the rich, kung ikaw ay mayaman, kapatid, huwag kang mapagaya doon sa istorya ni Lazaro and the rich man. Hindi ka mapagaya ro sa rich man na nandun sa Hades o nasa paghihirap. Ganito po ang gawin ninyo kung kayo merong pinagpala ng kayamanan. As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hope on the uncertainty of riches, but on God, who richly provide us with everything to enjoy. Yan po ang dapat nating gampanan o ating gawain upang ang kayamanang ito sa halip na magsadlak sa atin sa maraming tukso at sa maraming pagkakasala at maging ugat ng pagkakasala ay magamit naman ng Diyos
para naman sa ating kaligtasan. Magamit natin para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kaya nga po sabi rito, as for the rich, kung kayo po ay mayaman, in this present age, charge them not to be haughty. Huwag tayo maging maramot o maging malaki, mapagmaliit ng ating kapwa, nor to set their hope on the uncertainty of riches. Huwag yan ang ating asahan na yung kayamanang yan. Kasi yung kayamanang yan hanggang dito lang sa lupa. You cannot bring that in the life after. Hindi natin madadala yan sa kabila. But on God, sa Diyos tayo magtiwala. But on God, who richly provide us with everything to enjoy. Total, hindi ka naman gugutumin ng Diyos eh. The more you give, the more you receive. Yan po'y utos din ng Panginoon na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Bakit? Kasi ang pag-utang o ang pagbibigay daw sa mahirap, pagpapautang po yung kay Yahweh na sa takdang panahon siya ang magbabayad. Sinasabi ko yan ng Biblia, kaya huwag tayong matakot na maging mapagbigay sa mga taong nangangailangan sapagkat yan po, ayon sa banal na kasulatan, pagpapautang kay Yahweh na sa takdang panahon siya magbabayad. Basahin po natin sa aklat ng Proverbs chapter 19, verse 17. Ito po ang sinasabi. Ito po'y para doon sa mayayaman. At sabi po rito, Whoever is generous to the poor lends to the Lord, and he will repay him for his deed. at sabi po rito, whoever is generous to the poor lends to the Lord, and He will repay him for his deed. So wag po tayong matakot na tumulong, lalo na po sa mga nangangailangan, sapagkat ang ating pong ginagawang ito'y kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Yan po ay pagpapautang natin sa Diyos na siyang may-ari ng langit at lupa, na siyang magbabalik sa atin liglig siksik, umaapaw sa ating kandungan ang kayang ibigay ng Diyos. So my dear brothers and sisters, yan po ay mga katuruan para doon sa mga pinagpalang may kayamanan. Huwag po tayo maging maramot, bagkus lagi tayo maging mapagbigay sa ating kapwa. At habang tayo'y namimigay, hindi tayo mauubusan sapagkat ang ating ginagawang pagtulong, lalo na po sa mga kapuspalad na hindi makagaganti sa ating mga ginagawang mabuti, ang Diyos po ay hindi natutulog. Ang sabi nga rito, whoever is generous to the poor lends to the Lord. Nagpagpapautang po sa Diyos ang ating pagtulong sa mahihirap. And He will, and He will repay him for his deed. Ibabalik po ng Diyos yung ating mga ginagawang mabuti. So ito po yung aral na dapat gawain ng isang taong pinagpalang may kayamanan. Balik po natin doon sa 1 Timothy chapter 6 verse 18. Ito po ang sinasabi. Verse 18. Ang sabi po sa mayayaman, pakibasa mo, Kobe. They are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share. So yan po ay mga daan na itinuturo ng Biblia. Utos po yan, unang Diyos. Kung gusto mong ikaw lalong pagpalain, kung gusto mo na ang kayamanang yan ay hindi magsadlak sa iyo sa Hades, if you want that your wealth will not lead you to death, to Hades, you have to do these things. They are to do good, to be rich in good works, to be generous, ready to share. So kailangan po tayo ay handang tumulong, handa tayong gumawa ng mabubuting gawa, maging mayaman tayo sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Yung pera pong ipinagkakalob sa atin ng Diyos, wag nating panghinayangan na itulong sapagkat the more that we give, the more that we will receive.
And once that you give to the poor, you are lending to our Creator. Ikaw ay nagpapautang sa may likha ng lahat. At lagi nating tandaan, mga kapatid, it is better to give than to receive. Biblical po yun, my dear brothers and sisters. Sa aklat ng Acts chapter 20, verse 35, yun po ay utos ng Diyos. Acts chapter 20, verse 35. Pakibasa mo, Kobe. In all things I have shown you that by working hard in this way, we must help the weak and remember the words of the Lord Jesus, how he himself said, "It is more blessed to give than to receive." So it is very clear, my dear brothers and sisters, God is telling us to help the weak. In all things I have shown you that by working hard in this way, we must help the weak. And remember the words of the Lord Jesus, how he himself said, "It is more blessed to give than to receive." Why it is more blessed to give than to receive? Kasi po, pag tayo nagbibigay, if we become generous to the poor, we are lending to the Creator of this world. Tayo po ay nagpapautang sa lumikha ng buhay at sa lumikha ng lahat ng bagay, no other than God. Ang Diyos po ang ating pinauutang at siya ang magbabayad ng lahat ng ating mga ginagawang mabuti. Maaaring hindi man dito sa daigdig na ito, ay sa kabila, ay tanggapin natin ang mga pagpapalang ating ginawa, bunga ng ating pagiging mapagbigay sa ating kapwa. Ang mga kayamanan ay pinagkakaloob sa atin ng Panginoon, bunga ng ating mga paghihirap, gamitin natin sa mabuti sapagkat hindi po nasasayang kung iyan man ay ating magastos o maitulong sa ating kapwa. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Bakit? Kasi yan po talaga aanihin natin sa kabila. Basahin po natin sa aklat ng Galatia chapter 6 verse 9 and 10. Ito po sinasabi. Galatia chapter 6 verse 9 and 10. Galatia chapter 6 verse 9 and 10. And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. So, inuutosan po tayo talaga na tayo ay maging na gumawa lagi na mabuti. Balik mo nga ulit sa verse 9, Kobe. And let us not grow weary of doing good. Huwag po tayo magsasawa o manghihina sa paggawa ng mabuti. For in due season, we will reap. Sapagkat sa takdang panahon, atin pong aanihin. If we do not give up. So do not give up of doing good. Huwag natin sabihin, fed up na ako sa paggawa ng mabuti. Remember, my dear brothers and sisters, the more you give, the more you do good to other people, the more that you will reap a good reward after this life. Lalo ka nang tatanggap ng magandang buhay sa kabila. So yung ating mga kayamanang yan, nakaloob ng Diyos, yung perang yan na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, do it in a good way. Kailangang share it in a good way. I-share natin ito sa mga mabubuting gawa, lalo na po sa pagtulong sa mga mahihirap. At sa verse 10, ito po sinasabi, so then as we have opportunity, let us do good to everyone. Wala po tayong pipiliin ng paggawa ng mabuti. Sila man po ay galit sa atin, kasi utos po ng Diyos, love your enemy. O ano man ang katayuan sa buhay na isang tao, huwag tayong magtatangi. Lahat po ng mga dapat tulungan sa pangalan ng Diyos, kailangan tulungan po natin sila. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone,
especially to those who are of the household of faith. Sa word pong opportunity, so then as we have opportunity, habang tayo ay may pagkakataon, yung pong opportunity na uubos po yun, my dear brothers and sisters. Yung opportunity to do good, nauubos po yun eh. Kasi hindi po naman lagi nating magagawa yan eh. Darating po ang panahon, tumatanda tayo, tayo nang hihina rin ng katawan, humihina, tumatanda. Yung mga dating nagagawa natin, hindi na po natin magagawa. Pero luckily, because we are still strong and makakatrabaho pa tayo, talagang yung pagkakataong ito ang dapat nating samantalahin to do good to other people. Samantalahin natin na habang tayo may lakas pa, magagamit natin ang ating buhay, ipaglingkod na natin sa ating kapwa, unay sa Diyos at sa ating kapwa. Para ding mga magulang, habang may oportunidad ka na ikaw ay mag-isip para sa kabutihan ng iyong mga anak, gawain mo na. Kasi kung minsan darating din ang panahon, gustuhin mo man, hindi mo na magagawa. Lumilipas po ang oportunidad sa buhay ng isang tao. Bakit? Dahil po ang isang tao ay may hangganan ang kanyang buhay. Habang tayo buhay at malakas, samantalahin natin na tayo makatulong sa ating kapwa. Habang tayo malakas at buhay, sundin na natin yung kalooban ng Diyos. Huwag tayong sobrang pagmamahal at pag-ibig sa salapi. Marami pong tukso na nakapaloob sa sobrang pag-ibig at pagmamahal sa salapi. Dahil po diyan, nawawala na ang ating pagtingin sa ating mga magulang. Nawawala ang ating pagtingin at pagmamahal sa ating mga kamag-anak. Bakit po? Dahil sa kayamanan. Nag-iiba ang ating turing sa ating kapwa kapag siya'y mahirap. Mali po yan. Dapat po ang kayamanan na ipinagkakaloob ng Diyos sa halip na magsadlak sa atin sa Hades, kagaya ng istorya ng rich man at ni Lazaro, dapat po ang kayamanang yan ay magamit for the glory of God. Yan po ang isang napakagandang aral na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. So, maraming salamat Sister Merly sa iyong magandang sharing. Actually, binanggit na nga ni Sister Merly na si Lazaro namuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Tama po yun. Siya ay may doong dakilang pagkatakot sa Diyos na kahit na siya ay ang nag-aabang lang ng mumo na lalaglag sa hapag ng mayaman, ay buong pagtitiis na siya ay gumanap ng kanyang tungkulin bilang isang mabuting mananampalataya sa Diyos. At nang siya mamatay, nakita natin yung reward ng kanyang pagiging tapat sa paglilingkod sa Panginoon at sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Siya ay nasa bosom of Abraham. Samantalang on the other hand, the rich man is on the in the state of suffering. Nasa paghihirap po siya. Bakit? Maaring siya'y nakagawa at nagamit niya ang kanyang kayamanan sa isang bagay na hindi kalugod-lugod at hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Pero tayong mga mayayaman at kayong mga pinagpala na mayroong higit na kayamanan kaysa iba, maari din pong gamitin ng Diyos ang kayamanang yan upang kayo ay makarating sa kaluwalhatian ng Diyos kagaya ni Lazaro sa pamamagitan ng paggamit ng kayamanang iyan sa pagtulong sa ating kapwa. Huwag po kayong matakot na bitawan ng kayamanang iyan sa pagtulong sa inyong kapwa sapagkat yan po'y pagpapautang sa Diyos na siya magbabalik ng lahat ng mga kayamanang ito na ating ginugol bilang pagsunod sa kanyang kalooban. And the ultimate reward of that is that you will be also in the bosom of Abraham like Lazarus. So nawa po mga kapatid ay nakapagbigay ng linaw sa inyo na
Yung kasaysayang ito na binasa ni Sister Merlin na hinango niya sa aklat ng Lucas chapter 16 verses 19 to 31 ay nakapagbukas at nakapagbigay sa atin ng isang magandang idea sa ating buhay kung paano natin gagamitin ang kayamanan at sa kabila ng ating mga paghihirap kung ano at paano tayo dapat na mamuhay ng may dakilang pag-ibig at pagkatakot sa Diyos. Ito po ang lahat ng mga katuruan ito ng Biblia. Ito po ay isang dalisay na aral na makapaghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Pagpalain ka, Sister, ng Diyos sa iyong magandang isinyer na salita ng Diyos na ating pinagsalusaluhan sa araw na ito. At para sa ating mga kapatid na muli tinawag ng Panginoon, si Brother Martin at Sister Florinda, isasama po natin sila sa ating panalangin, mga kapatid, sapagkat Sister Florinda po ay sa kasalukuyay nagdadalang tao. Atin pong ipanalangin yung kalusugang, kaligtasan ng sanggol sa kanyang sinapupunan at ng kanyang buong pamilya, si Brother Martin at si Sister Florinda. Nanawa ay ipagkaloob ng Diyos na healthy ang kanilang anak at malwalhating maisilang niya sa mundong ito na malusog, malakas at walang anumang problema. Pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos ngayon at maging sa darating na panahon. To God be the highest glory. I need your
worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. You, Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, dahil natapos na naman po namin ang aming gawain, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, at muli na naman po namin nagampanan, Panginoon, ang aming pagsama-sama, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Ako po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong mga blessings, Panginoon, sa amin, sa pagproteksyon ninyo sa amin, Panginoon, sa buong isang linggo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Naway palagi ninyong gabayan ang aming gawain, Panginoon, tuwing linggo, Panginoon. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng aking mga kapatid dito sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon, lalo na si Brother Albert na siyang namumuno sa amin, Panginoon. Ganon din po, Lord, itinataas ko rin po sa inyo ang aming kapatid. Wini-welcome ko po, Panginoon, ang aming kapatid na si Brother Martin at si Sister Florinda, na naway i-bless nyo silang mag-asawa, Panginoon, at ang batang dinadala niya, Panginoon, sa kanyang sinapupunan, Panginoon, naway maging malusog na bata, Panginoon, sa kanyang paglabas, Panginoon, naway i-bless nyo po ang batang niyan, Panginoon, at maging malusog at may takot sa inyo, Panginoon, sa kanyang paglaki, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil kayo po ay nag-invite sa kanila, Panginoon, dito sa aming gawain, Panginoon, at naway hindi lang ito ang umpisa, at Panginoon, naway maging tuloy-tuloy, Panginoon, ang kanilang pagsama sa amin, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Itinataas ko rin po sa inyo ang aming mga buong pamilya, Panginoon, sa Pilipinas, Panginoon, at ang mga pamilya ng mga kapatid ko dito sa UK, Panginoon. Gabayan niyo po kaming lahat, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Naway palagi niyo kaming gabayan, Panginoon. Huwag niyo po kaming pababayaan, Lord. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng mga taong may karamdaman sa oras na ito, Panginoon, ang lahat ng mga taong mga nasalanta ng mga gutom, Panginoon, sa mga baha, sunog at lindol, mga landslide, Panginoon. Pati na po, Lord, ang mga taong nagsasuffer ngayon sa El Niño, Panginoon. Huwag niyo po silang pababayaan lahat, Panginoon. Lahat po, Panginoon, takpan niyo po sila ng inyong makapangyarihang balabal, Panginoon, at hawakan niyo po sila ng inyong mga kamay, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa lahat ng mga blessings na aming natatanggap, Panginoon, araw-araw, Panginoon. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Is that me? Yes, it's you. Amazing. Yeah, it's you. We have a picture, yeah? Thank Yeah. Yeah. Maraming salamat po, mga kapatid, sa inyong pakikiisa sa gawain ito, at kami po'y umaasa na sa darating pong linggo ay muli namin kayo makakasama upang ating pong pagsaluhan ang mga salita ng Diyos na siyang magbibigay ng buhay at pag-asa sa bawat isa sa atin. To God be the highest glory.